Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Plano ng MMDA na magbukas ng dagdag na zipper lanes na konektado sa Katipunan Avenue, Quezon City matapos ang matagumpay na pagtatalaga nila ng zipper lane sa nasabing kalsada nitong buwan. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Attorney Victor Nunez, maganda ang naging feedback ng mga magulang at estudyante sa mga eskwelahang apektado ng zipper lane. Lalo't nakatulong ito sa pagpapaluwag ng daloy ng sasakyan sa lugar. Samantala, pinag-aaralan na rin nila kung paano matutugunan ang inaasang pagbigat ng trapiko ngayong Burr months, partikular sa EDSA, C5, Balintawak at Commonwealth o sa mga lugar na malapit sa mga malalaking mall at sa mga major thoroughfare. Hihilingin ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa Kongreso na muli silang mabigyan ng Intelligence Fund para sa susunod na taon. Ito'y para patuloy silang makapagkasa ng mga entrapment operation laban sa fixers at tumugon sa mga reklamong kanilang natatanggap kaugnay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay ARTA Director General Secretary Ernesto Perez, hirap silang kumilos matapos matanggalan ng Intelligence Fund ngayong taon. Dagdag niya, pinapalakas na lang muna nila ang 8888 Citizens Complaint Center kung saan nila nakukuha ang mga reklamo laban sa unresponsive agencies. Mula 2018, umabot na sa mahigit 16,000 reklamo ang natanggap ng ARTA. Nasa 98.75% naman ang kanilang closure rate o aabot na rin sa halos 16,000 ang kanilang nare-resolba. Kami po ay confident that once fully restored to us, we will again resume our entrapment operations, surveillance operations. But of course, even without it, gusto ko lang, baka naman may misinterpret ako dito, patuloy po rin naman yung aming surveillance operation, entrapment, but this time with close collaboration with CIDG. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kabe sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Dominic Alvilor. Magandang umaga.